Magandang araw na muli mga boss. Nasa biyahe daw si customer nang biglang lumubog itong brake pedal niya. Chinek ko na yung apat na gulong niya. Wala naman ako nakitang tagas ng brake fluid. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, start ko muna itong makina. Tapos, tatapakan ko itong brake pedal niya para malaman ko kung ano pinanggalingan ng problema. Oh, lumulubog dahan-dahan. Dahan-dahan na pala siya lumulubog. Oh, oh, sagad na. Pag ganyan mga boss, maaaring ang problema niyan dito yan sa brake master repair kit. O kaya kung may damage na itong brake master assembly niya, pwede yun, papalitan na talaga siya. Pero kung wala pa yung damage mga boss, pwede yung repair kit lang. Patayin ko muna itong makina. Dahil ang gagawin ko dito mga boss, tatanggalin ko itong brake master assembly niya. Dahil sa nakaharang itong fuel pump assembly niya, tatanggalin ko yan dito sa posisyon niya. Bunutin nyo lang yung dalawang socket wire sensor niyan. Hindi naman yan masyado maselan mga boss. Tapos kumuha ka ng socket wire sa number 12. Tanggalin mo yung dalawang nut dito sa brake master assembly para mabunot mo siya dito sa hydrovac. Ayan yung unang nut na tinanggal ko mga boss. Ito naman yung pangalawang nut na tatanggalin ko pa. Medyo masigip yung position dyan mga boss kasi nga may mga nakaharang. Kaya ang gagawin mo dyan, iiwasan mo na lang. Kaya nga kung mapapansin mo, hindi ko matanggal basta-basta yung nut niya. Kailangan dalawang kamay. Ayun na yung pangalawang nut mga boss, diba? Natanggal ko na. Tapos itong fitting niya dito sa brake master assembly, gamit ka ng number 10 na open wrench. Luwagan mo yan mga boss. At pag naluwagan mo na yung nut dito sa fitting niya, pwede mo ng kamay yan mga boss. Malambot lang naman yan pag pinihit mo. Hindi naman yan gano'ng matigas. I-disengage mo rin kasi yung dalawang fluid line na yan para matanggal mo itong brake master assembly. Pati itong fluid hose ng primary clutch mo, i-disengage mo rin yan. Dahil nga bubunutin ko itong fluid hose, kaya naglagay ako ng pansalo mga boss. Kung nakita nyo yung kulay puti, ayun yung pansalo ko ng fluid. Ayan yung tinanggal ko ngayon. At pag wala na nakalagay dito sa brake master assembly, meron pa pala itong isa, yung socket wire sensor niya. Bubunutin mo rin yan mga boss. Pag nabunot mo na yan, pwede mo na ngayon tanggalin itong brake master assembly mo. At dahil natanggal ko na itong brake master assembly, gamit ako dyan ng circlip plier. Kailangan kasi matanggal mo itong circlip lock nya para matanggal mo itong repair kit dito sa brake master assembly. Ayun, yung lock ring, di ba, natanggal ko na mga boss. Pwede mo na ngayon bunutin itong primary piston. Ito naman yung primary piston. Kung makikita nyo mga boss, yung piston seal nyan, wala naman siyang punit o kaya gas-gas. Kaya pas tayo dito sa primary piston. Kaya dito naman tayo sa secondary piston niya. Meron niyang stopper bolt na number 10. Luluwagan niyo yan tapos tatanggalin nyo dahil nga sa yan naman ang humaharang dito sa secondary piston. At pag natanggal nyo na itong stopper bolt na number 10, ayan mga boss yung pinakita ko. Pwede mo na ngayon tanggalin itong secondary piston. Ayan yung secondary piston mga boss, ano? Yan binunot ko. Meron niyang piston seal, dalawa. Makikita nyo mga boss, ito ayan o. May mga gas-gas na yung ano niya, yung piston seal niya. Nakita nyo, butas-butas na siya sa gilid. Kaya ang nangyayari talaga, pag tapak niya ng brake pedal, talagang diretso lubog siya Dahil nga sa yung brake fluid niyan, lulusot. Siya nga pala mga boss, pag kulang kayo sa budget, pwedeng yung goba lang ang palitan nyo, yung pinaka-piston seal lang. Sikwatin nyo lang siya ng manipis na flat screw, matatanggal nyo na yan. Ito nga si customer, 5,000 sa sinisingil. Dahil nga sa buong brake master assembly daw ang papalitan. Ako, yan lang ang papalitan ko. Yung piston seal niya lang. Ayan lang. At para masaya, dinamay ko na yung dalawang piston seal niya dito sa primary at secondary piston. Siyempre, bago ko yan ilagay dito sa piston, itong piston seal, binasa ko muna ng brake fluid yan. Tsaka ako ngayon siya inilagay dito sa piston. O, diba? Simple lang naman. Malambot lang yan mga boss. Tapos itong isa pang piston seal, bunutin nyo lang itong spring nya dito sa piston. Ayan, nabunot ko na mga boss, diba? May isa pa yung piston seal. Kahit na walang damage yan mga boss, pinalitan ko na rin yan. Ayan o. At ito naman yung bagong ipapalit ko mga boss. Ayan. Sa paglagay niyan mga boss, kung ano yung forma ng pagkakatanggal nyo dun sa lumang piston seal, ganun nyo rin siya ibabalik. Sunod yan yung spring retainer nya. Tapos yung pinaka-spring na mismo, ipasok nyo dito sa piston, tsaka nyo biglang idiin. Yan o, gato yung ginawa ko, diba? Pasok na siya, maglalak na yung kusa. Dahil okay na yan, dito naman tayo sa primary piston. Tatanggalin nyo yung isang piston seal dyan. Hilahin nyo bigla itong spring nya. Yan, diba? Tanggal na agad. Tapos yung spring retainer at yung piston seal, tanggalin nyo na rin. Tapos pwede ko na ngayon ilagay itong bagong piston seal nya dito sa
piston. Ayan na, nakalagay na yan mga boss, ano? Yung spring retainer niya, ilagay nyo na rin. Ayan. Tsaka mo ngayon isunod itong spring niya. Itulak mo lang yan bigla para mag-lock siya, o diba? Okay na siya. Linisan ko naman itong brake master assembly niya. After ko malinisan yan mga boss, at napatuyo ko na rin, babanlawan ko pa rin yan ng brake fluid para sigurado akong walang humalo dyan na tubig. Tsaka ako ngayon siya kakalugin para kahit papano kung meron man tubig na natira, matanggal siya. At dahil okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong secondary piston niya. Syempre una sa lahat, babasain ko muna yan ng brake fluid, itong secondary piston, para yung piston seal niya pag inilagay ko ay hindi siya magasgas. Pero bago ko ipasok itong secondary piston mga boss, ituro ko muna sa inyo kung anong papel nitong stopper bolt. Di ba nakalagay dyan yung stopper bolt dyan sa brake master, yung tinuro ko, di ba? Pag nailagay mo na itong stopper bolt, itong piston hindi na yan makakalabas mga boss kasi maharangan na yan nitong stopper bolt. Basta siguraduhin mo lang na ito namang stopper bolt pag niilagay mo ay maitapat mo dito sa malaking puwang ng piston mo. Sa laki na yun mga boss, pag hindi mo pa na sentro, ulitin ko, ayan o, ganyan kalaki yan mga boss o. Diba? Diyan mo lang siya itatapat, napakaliit lang ng stopper bolt, baka hindi mo pa ma-shoot yan. Pag hindi ka sigurado mga boss, silipin mo. Ngayon, para maisentro mo yan, gumamit ka ng panulak. Ayan o mga boss o, itulak mo itong piston para itong stopper bolt, mailagay mo siya dun sa pinakapuwang ng piston. Malalaman mo naman tama yung kabit mo ng stopper bolt dahil pag tinulak mo itong piston, haharang na itong stopper bolt. Pakinggan nyo. O diba? Hindi na makalabas itong piston kasi nga naharangan na ng stopper bolt. O pwede mo na ngayon siyang higpitan ng number 10 na box wrench. Ganun lang mga boss, diba? Napakasimple. Tapos lagyan mo na ng brake fluid itong reservoir mo. Ang gagawin ko kasi yan mga boss, i-bleed ko na dito pa lang sa baba. Para pag inilagay ko itong brake master assembly sa hydrovac niya, sandali na lang ako mag-bleed. Kung mapapansin nyo yung tinuro ko, diba? Wala pang fluid yan. Kapag pinam ko yan mga boss, mapapansin nyo, pag buo na yung fluid, lalabas na yung fluid yan, tatalsik na siya. Sa pag-bleed mga boss, halimbawa ito yung push rod nyo sa brake pedal, o ipapump nyo rin yan. Yan o, katulad ng ginagawa ko. Yan o, bubomba-bombahin yan. Hanggang yung fluid mga boss dyan sa unang butas niya is buo na yung lumabas. At kung napansin nyo mga boss, diba may lumalabas na brake fluid dito sa unang butas niya. Dahil buo na yung fluid na lumalabas, ibig sabihin nun wala na yung hangin. Kaya dagdagan mo ulit ng brake fluid yan mga boss, para naman yan dito sa primary piston mo. Diyan ka naman ngayon magbi-bleed. Dahil may fluid na yan, o pwede mo nang ilagay itong primary piston mo. Sa paglagay dyan mga boss, syempre naman ingatan mo pa rin na huwag ma-damage itong piston seal niya. At pag naipasok mo na yan mga boss, pwede mo nang ilagay itong lock ring niya. Gagamit ka dyan ng circle plier para mailagay mo sa gatla itong lock ring niya. Pag okay na, i-check mo pa rin para sigurado ka na nakasentro nga itong lock ring niya. Maganda kasi yung lagi kang naninigurado, lalo't preno itong ginagawa mo. Pag okay na, magdagdag ka ulit ng brake fluid dahil ang gagawin ko susunod dyan mga boss, magbi-bleed naman ako dito sa primary piston niya. Tatanggalan ko rin ng hangin yan. Bale, ang gagawin ko dyan mga boss, tatakpan ko yung dalawang butas dito sa brake master cylinder. Tapos ipapump ko yan. Pag buo na yung fluid na lumalabas dito sa primary cylinder, nakita nyo diba yung butas dyan sa primary o? Buo na yung fluid na lumalabas. Okay na yan. Pwede ko nang ibalik yan sa dati niyang position dito sa hydrovac. Bago ko yan ilagay mga boss, may ituro ko sa inyo. Nakita yung tinuturo ng daliri ko, yung push rod sa loob ng hydrovac. Ayan yung tinuturo kong yan mga boss. Dito nyo yan ipapasok sa primary piston nyo. Yan yung butas na yan. Diyan nyo ipapasok yung tinuro ko na push rod sa hydrovac. At pag nailagay nyo na itong brake master assembly, isunod mong ilagay dyan itong fluid hose ng clutch master. Pag okay na, ilagay mo na rin itong dalawang fitting dito sa brake cylinder mo. Ilapit ko yung camera mga boss para alam nyo yung sinasabi kong fitting. Ayan, yung dalawa na tinuro ko na yan. Ayan yung fitting or fluid line. Tapos ito namang nut na number 12, yung hawak-hawak ko, ilalagay ko na yan dito sa brake master cylinder. Dalawa yung nut na nakalagay dyan mga boss ha. Ito yung pangalawa. Ayan, yung nilalagay ko ngayon. Dahil nga sana ipakapit ko na yun sa thread, pwede ko na ngayon yung higpitan ng socket wrench na number 12. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa dalawang nut sa brake master assembly. Hindi kasi pwedeng may singaw yan. Tapos pwede nyo nang higpitan itong dalawang nut na number 10 dito sa fluid line. At pag okay na yan mga boss, gamit ka uli ng plier. Ilagay mo na yung clamp dito sa fluid hose ng clutch master assembly mo.
Tapos pwede na tayong magsalin ng brake fluid. Dahil ang susunod ko dyan gagawin mga boss, magbi-bleed naman ako. Kahit na-bleed ko na yan sa baba kanina bago ko nilagay, magbi-bleed pa rin ako. Pero saglit na lang yan. Sa pagbi-bleed mga boss, dapat naka-start itong makina. Tapos dapat may kasama ka. Kasi siya yung magpop-up ng brake pedal. Pag binomba niya yung brake pedal mga boss, after a seconds, patitigilin niya siya o ipapapirme mo. Dapat nakadiin siya sa brake pedal. At ikaw naman habang nakadiin siya sa brake pedal, luluwagan mo naman itong fitting dito sa brake master mo. Pasisingawin mo yung hangin yan kung meron pa. Pero kung wala na, okay na yung isang beses na pag-bleed, lipat ka naman sa kabilang fitting ulit. Same procedure lang gagawin mo mga boss. Bobombahin yung brake pedal, tapos ididiin, tapos ikaw naman luluwagan, o ipakita ko sa iyo, lapitan ko ito mga boss ha, o i-close up ko, o bomba siya, di ba? Tapos pinapirmi ko. O luluwagan ko ngayon itong fitting. O, nakita nyo, di ba? Dahil nga na-bleed ko na yan kanina sa baba, kung makikita nyo, wala na siyang hangin na lumalabas, buo na agad yung fluid. Kaya ang gagawin ko dyan, papabomba ko ulit. Dito naman ako sa kabilang fitting niya, sa may primary piston. Ayan, luluwagan ko rin yan. Number 10 yung open rest na ginamit ko dyan. O, di ba? Nakita niyo yung fluid na lumalabas, diba? Buo na siya, wala na siyang bula. Kaya isarado niyo na yan. Ibig sabihin yan, okay na. Mag-road test kami. Siya nga pala mga boss. Nung pinalitan ko ng piston seal yan or yung rubber cap niya dito sa brake master assembly, dapat itong loob ng master cylinder walang gasgas yan. Dahil kung may gasgas yan, much better na magpalit ka na lang ng buong assembly para hindi ka madoble gastos or magkaroon ng problema. I-check ko na itong brake pedal niya. Before kasi mga boss, pag tinapakan ko yan, di ba, lumulubog. Pero kung makikita nyo ngayon, ayan ay may-ari. Siya na mismo yung nagche-check. Okay na siya, hindi na siya lumulubog. Bitaw, apak, okay na. Hindi siya lumulubog. Hindi na lumulubog. Ano? Testingin natin sa labas. Alam nyo mga boss, pag ganito, maselan ako gumawa. Niro-road test ko yan sa malayo para sigurado ako na okay na talaga yung preno niya. Maganda na kasi yung sigurista ka para hindi magkaroon ng problema. Sabi nga ng Diyos, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya kailangan maayos ka gumawa. Dahil pag nakita niya na, ibinigay mo naman talaga yung best mo sa paggawa. Kahit may kulang pa yan, siya na bahala sa huli. Basta ang mahalaga, maging tapat ka lang sa kapwa mo. Dito na kami sa highway mga boss. Magkano yung ano sa'yo? 5,000. 5,000. Grabe naman yun. Oo. Gomo lang papalitan eh. Oo. Kumpare nga kita eh. Yun lang. Hindi naman kumpos sa kumpare niya ito, ginagawa niya na maayos. Pare-parehas lang po tingin niya. Siyempre naman. Huwag na po kayo magalit yung mga nagbabas, mag-jeep na lang po kayo. At dahil nga sa pag-road test namin, okay na itong preno ni customer. Muli maraming salamat sa panonood. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!